Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Ngayong Sabado, narito na nga ang ating pakaabangan sa episode na Abot Kamay na Pangarap. Sa hindi inaasahan, ay dito naman nakasalubong at nagkabanggaan itong si Lynette at itong si Dax, kung saan ay namumukhaan ni Lynette ang lalaking ito, na siya nga ang isa sa mga lalaking pumasok sa kanilang bahay ni Carlos. At dito naman na sinabi ni Lynette kay Diyosa na tandang-tanda niya ang mukha ng lalaking ito, at lalo nang nagsalita ang lalaki na humingi siya ng pasensya dahil hindi na daw niya nakita itong si Lynette at Diyosa. At dahil dito, sinabi agad ni Lynette kay Diyosa na kinakailangan daw na tumawag agad sila ng pulis dahil kumbinsido talaga itong si Lynette na ang lalaking nasa harapan nila ay ito yung mga magnanakaw. At dito naman nadali-dali din na umalis itong si Dax at pinuntahan nga itong si Nerissa, at hindi nga mapakali at tinanong ni Nerissa itong si Dax kung ano daw ang nangyari, na parang daig pa ang nakakita ng multo. At sumagot naman itong si Dax dito kay Nerissa na mas malala pa sa multo ang kanyang nakasalubong, at ito na nga si Lynette. Dahil dito, bumabalik naman sa alaala ni Lynette ang pagmumukha ng lalaking iyon, hanggang sa kinalabit siya dito ni RJ at gulat na gulat itong si Lynette, at hanggang sa napayakap itong si Lynette dito nga kay RJ dahil sa sobrang takot at trauma. At agad naman na tinawagan agad nila itong si Carlos at agad ibinalita ang kanilang nasa lubong at nakabanggaan na walang iba kundi itong isa sa mga magnanakaw na pumaloob sa bahay ni Carlos. At dali-dali naman na pinuntahan ni Carlos itong si Lynette dahil nag-alala nga ito, at dahil kasama din naman ni Lynette itong si Diyosa at itong si RJ. At nagtataka itong si Carlos kung bakit pati si RJ ay naroon. Yun nga ay may dinaanan nga itong si RJ at papunta nga ito sa presinto ng pulis upang makibalita kung may update ba dito sa mga hinahanap nilang kriminal sa nangyaring ang aksidente kay Lolo Pepe. Samantala dito sa Apex, nag-uumpisa na nga ang trabaho dito ni Justin at ni Eric, at gusto naman na sorpresahin ni Giselle itong kanyang anak na si Justin at pagandahin itong kanyang opisina, at proud pa nga ito at nagbigay pa ng bulaklak dito sa kanyang anak na si Justin. Subalit ay maya-maya nga ay tila hindi nagustuhan ang presensya dito ni Giselle kay Justin, at agad na itinapon ang bulaklak, at dito naman na hindi nagustuhan ni Eric at tumaas nga ang boses dito ni Justin dito nga kay Giselle na wag daw magpakaina dahil matagal na nga daw niya itong itinakwil, at tila hindi nagustuhan ni Eric. Kaya kunwari nilapitan niya itong si Justin at pinagsabihan na wag daw bastusin ang kanyang ina dahil kahit anong mangyari ay ina niya pa rin ito. At matapang naman na tinanggap ngayon ni Annalyn itong hamon ni Doc Carlos Benitez dahil nga sa hindi inaasahan na panauhin na bisita na si Ma'am Pokwang. At dito nga na nakihalubilo nga ito at nakilala ni Annalyn. At nang marinig nga ni Aling Pokwang itong kausap ni Annalyn at nangumusta ito dito kay Dr. Santos kung ano ang nangyari at problema, at agad naman na nag-open ng idea itong si Annalyn, kaya awang-awa naman itong si Ma'am Pokwang dito kay Annalyn, at ganoon din naman itong si Annalyn kay Ma'am Pokwang, at nagaanan na nga niya ito ng loob. At mamang na nga daw ang gustong ipatawag ni Ma'am Pokwang dito nga kay Annalyn Santos sa kanya. Kaya agad naman natutulungan ito ni Ma'am Pokwang itong si Annalyn upang maipanalo itong challenge na ibinigay ni Carlos Benitez sa kanya. Kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat. Bye!